Good afternoon po, ma'am. Sulit po ba kayo may interview? Okay, afternoon to Sige po, simulan po na natin. Ang una pong tanong, kung maaari ka lamang magturo ng tatlong halaga sa bawat bata sa mundo, ano ang mga iyon at bakit? Ang mga iyon ang iyong mga pinakaimportanteng napili. I guess yung pagiging honest, matapat ng isang bata, tapos yung respectful ang isang bata, magalang, at saka yung pagiging responsible ng isang bata. Sige po, thank you po. Ang pangalawa po naman is, nakaranas na ba ang ating pamilya ng isang pangyayari na sandali kung saan kinailangan nating pumili sa pagitan ng tama at mali? Ano ang nangyari at ano ang natutunan natin dito? Okay, i-relay ko lang sa personal experience ko yung, halimbawa yung mga anak ko, kapag nag-aaway sila, I see to it na hindi ko kakampihan yung isa. Tatanungin ko kung anong nangyari sa kanilang dalawa, tapos ano ko kung ano ba yung pinag-awayan nila. Tatanungin ko pinag-awayan at bakit. Tapos sasabihin ko kung mali na nagawa ng isa, explain ko dun sa isa para hindi na nila ulitin yung nagawa nila. Thank you po. Sa pangalo po is, sa tingin mo, ba pare pa rin ang pagpapalaki ng mga pamilya sa mga bata ngayon? Kumpara noong bata ka pa? O may nabago na? Ano ang mas maganda ngayon? At ano ang iyong namimiss? But I think napakalaki ng pag-difference o pagbabago nung ako'y bata pa at saka yung sa mga anak ko na ngayon. Kasi kung bata pa kami, isang tingin lang ng mga magulang namin ay takot na kami. Isang sutsut lang nila, takot na. Eh ngayon, gumawa na yung mata mo. At saka wala ka ng boses pero still, ginagawa pa rin nila yung gusto nila. So, napakalaking difference ng noon at saka ngayon. Mas pinago ang bata dito sa tingin ko. Ito. Sa pang-apat po, isipin mo naglalagay ka ng liham sa isang time capsule para sa inyong mga apo sa tuhod. Anong isang aral sa buhay o payo sa moral ang isasama mo para matulungan silang mamuhay ng mabuting buhay? I think yung maging respectful sila, magalang sila at all times. Kasi kung kahit saan sila mapunta kapag magalang sila sa mga taong nandoon, yun ay masasalamin ang tinuro ng isang magulang sa kanila. Kaya kung ano yung nakikita nila, kung magalang ang kanilang mga magulang, eventually na yun nila yung nagagaya nila yun. Kaya gusto ko ganun yung maging magalang sila sa lahat ng pagkakataon. Okay, thank you po. Sa panglima po, sino sa ating pamilya ang hinahangaan mo ng lubos pagdating sa paggawa ng tama at bakit? I think ang aking nanay, kasi ang aking nanay noon, lahat ay gagawin niya para sa amin. Tapos, nandyan yung mga values parati. Sinasabihan niya kami ng kung ano yung dapat namin gawin sa hindi namin dapat gawin. Kaya, ang aking ina-idol talaga ang aking nanay. Happy Mother's Day pala sa kanya. Ang pang-anim po, meron bang panuntunan o halaga na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang na hindi mo naunawaan hanggang sa tumanda ka? Ang natatandaan ko kasi nung bata pa ako, nung dalaga pa ako, parating yan sinasabi, dapat umuwi ka ng before 6, nasa bahay ka na, dapat hindi ka gabihin sa labas. Hindi ko yung bakit kaya sabi ko noon, bakit parating yan sinasabi, uuwi, nagagalit na ako. Until such time na may mga anak na ako, ganun pala, aburido pala ang isang magulang na ang kanyang anak ay nasa labas pa ng gabi na. Kaya, ngayon ko lang napagtanto yun. Sabi nga nila, hindi mo masasabi or hindi mo ma-explain ang isang bagay kapag hindi mo pa na-experience. Ngayon na-experience ko na yung gano'n, yun pala yun. So, yun yung lesson na ano ko na, kapag nandun ka na sa shoe ng mga magulang mo, you can tell na, kung ma-explain mo na kung ano yung
tinatry nilang i-inculcate sa'yo na ikaw ay mag-isa. Pang-anim po meron bang pang-pito po pala. Pang-pito, kung gagawa tayo ng isang motto o slogan ng pamilya tungkol sa ating mga paniniwala, ano ang isasabi natin? Ay, yung motto na a family that prays and eats together stays forever. Kasi yung pag nag-church kayo together, nandyan yung naririnig na yung preaching ng pastor ninyo. Kahit hindi mo na sabihin, narinig na nila yung i-apply nila sa kanilang buhay. Kaya, through that, tapos kapag kumakain kayo together, kumakain kayo na nagkakapagkwentuhan yung mga experience ninyo everyday sa buhay ninyo. Kaya, kumbaga nai-relay nyo din yung mga experience ninyo nung kayo ay bata pa. Kaya, nagagawa nila yung tama na hindi na nila na-experience yung pagkakamali mo ng ikaw ay bata. Okay. Minsan po huwag niyo piliin ang pangungasap na ito. Ang isang pamilya ay hindi perpekto, ngunit dapat itong lagi na magkasama. Together sila. Kasi kapag ang pamilya ay, kahit mahirap ang buhay, pipiliin mong kasama mo ang pamilya. Kasi kapag nandyan ang pamilya mo, nandyan yung malakas ang pakiramdam mo, nandyan yung strength mo sila, inspirasyon mo sila sa buhay para ikaw ay magpatuloy gaano man ito kahirap. Ano po, friend po anong values natutunan niyo po noon na hanggang ngayon ay pinapahalagaan niyo pa? Yung pagiging magalang. Kasi kapag magalang ka, sinong nanay nun? Sinong tatay nun? Parang pati magulang mo ay maganda ang pagtingin ng mga tao sa iyo. Maganda ang impression ng tao sa iyo ay mauso yung pampabalag ng sikat ko. Maganda ang pagpapalaki sa tao. Yan. Kung kayo ay makakabalik sa inyong pagkabata, anong pag-ugali niyo ang babaguhin niyo? Noon kasi medyo tayo, hindi tayo pala sunod sa mga magulang. Kaya, din yung nire-regret ko rin yung kung sasabihin nila mag-aral ka mabuti, kailangan mag-aral ka mabuti pala, hindi yung happy-go-lucky ka. Kaya, yun din yung pagiging masunurin sa mga magulang. Kaya, yun ang gusto kong balikan na kung sana sinunod ko sila, mas malayo pa ang narating sa buhay. Thank you po. Okay, tayo mag-performance start right. What I learned is what we learn in our childhood serve as the foundation of our character and behavior. The lesson we receive from our parents and other elders help us understand right from wrong and guide us towards making good decisions. Another thing I learned is that there are many changes in raising children today compared to before. My relatives' values respect, honesty, and responsibility. I feel the same way about those things. But I also prioritize integrity, compassion, and kindness. We both believe in doing what's right and treating people well. We both see responsibility as really important, which is a big connection between us. My family is a big reason why I believe what I believe. I learn by observing how they navigate life challenges, and their discipline instill valuable lessons in me. Our family history and values combined with my own experience have formed the foundation of who I am today.